Nakatayo sa harapan ng Hamilton Corporation, si Annie San Pedro, habang kumikinang ang mga mata. Itong kumpanyang kasing ito ang matagal na niyang pangarap. Sa wakas, nakapasa rin ako sa dream company ko. Sa dami ng pinasukan kong trabaho, sana ito na talaga mag-aahon sa amin sa hirap. Fighting, Annie! Kaya natin yan! Sa pagpasok sa loob ni Annie at paglingon sa paligid, agad na kumunot ang kanyang noo nang makita niyang isang lalaki na mayroong pinopormahang magandang babae. Libre ka ba mamaya? Date tayo? Malanding sambit na lalaking iyon sa dalaga. Sir, nakakahiya naman kasi po. Boss ka na lahat dito eh. It's okay. Simple flirt lang naman eh. Saad na lalaki na nagpatindig sa balahibo ni Annie. Simula bata kasi ay hindi pa ito nagkakanobyo kahit kailan. Kaya ganoon na lang ang pandidiri niya sa ganitong mga eksena. May mga ganitong tao pala rito. Kakadiri. Wika ni Annie sa sarili. Inalis niya sa kanyang isip ang mga ito. Nang akmang lalakad na siya, narinig niya ang isang bodyguard na lumapit sa lalaki. Sir Dos, ngayon po darating ang bagong sekretary ninyo. Hindi pa po ba kayo pupunta sa opisina? Tanong na lalaki. Isang buntong hininga naman ang ginawa ni Dos, saka nag-flying kiss sa babaeng nilalandi niya kanina. O na, ito na nga eh. Bugnot na tugon ni Dos saka lumakad. Dos? Siya nga kaya si Dos Sebastian Hamilton? Saad ni Annie sa kanyang sarili at napapailing na lang. Mukhang playboy pang magiging boss ko ah. Sa pagdating ni Annie sa opisina, hindi nga siya nagkamali ng hinala. Sir, good morning po. Ako po si Annie San Pedro. Pagpapakilala niya kay Dos, tinignan siya ni Dos mula ulo hanggang paa. Nakapalumbaba at tila walang interes na ngumuya ng bubble gum. Sure ka ba ganyan ang itsura mo? Bakit ang haba ng skirt mo? Bakit? Mukha kang manang. Mariing kiniyom ni Annie ang kanyang kamay at pinigilan ng sarili. Ano sabi niya? Kung hindi ko lang siya boss, baka nasapa ko na siya. Sambit ni Annie sa kanyang isip. Sir, nice to meet you po. Iyon lang ang sinabi ni Annie at pilit ang ngumiti. Sandali, nagka-boyfriend ka na ba? Gusto mo ba ng experience? Pilyong ngiti ni Dos na animoy nang iinis sa dalaga. Tuluyang hindi nakapagpigil si Annie. Kinuha niya ang papel sa loob ng kanyang folder at binato ang mga yon sa mukha ni Dos. Gulat na gulat naman ang binata sa kanyang ginawa. Ayan, basahin mo. Nandiyan ang resume ko, sir. Galit na lumakad si Annie patungo sa kanyang pwesto at kahit siya, hindi makapaniwala sa mga bagay na nagawa niya sa kanyang boss. Diyos ko po, sasanti na yata agad ako. Bakit ko pa ginawa yun? Nanatiling tulala naman si Dos habang nakatanaw sa kinaroroonan ni Annie. Ngunit hindi inaakala ng dalawa na ang unang pagkikita nila ay tatagal pala ng 2 buwan. Isang bagong umaga, muling pumasok sa opisina si Annie. Sir, ito na po yung mga documents na hinahanap nyo. Sambit ni Annie na ngayon ay kalalapag lamang ng mga dokumento. Galit ka ba? Bakit lagi na lang mataas yung boses mo? Tugon naman ni Dos na ngayon ay kumakamot ng ulo. Pasensya na sir, hindi naman gano'n ang boses ko. Lumakad palayo ang dalaga at bumalik sa kanyang pwesto. Napapakamot na lang ng ulo si Dos dahil sa inaasta ng kanyang sekretarya. Sa 2 buwan na pagsasama ng dalawa sa trabaho, nasanay na lang ang mga ito sa kanilang mga ugali. Kung may pagkakataon lang, nais na sanang tanggalin ni Dos sa trabaho si Annie, pero hindi niya magawa. Magaling kasi talaga si Annie. Madalas nga lang mainit ang kanyang ulo. Hindi naman lingid sa kaalaman ni Dos kung bakit ganito ang asal ng dalaga. Dahil na rin sa pambabastos niya nung una sila nagkita. Annie, I'm going out early. Fix my things ah. Pupunta ako sa bar mamaya. Pagpapaalam ni Dos sa kanyang sekretarya. Sige po sir, iwan niyo lang dyan. Tugon naman ni Annie na ngayon ay may ginagawa rin sa kanyang laptop. Napapailing na lang si Dos nang umalis sa opisina. Samantala, abala naman si Annie sa pagtatrabaho nang tumawag ang kanyang nanay sa cellphone. Hello, Nay? Bakit po? Pagsagot niya,
Ani anak, hindi ka pa ba uuwi? Anong oras na medyo marami pa po kasi akong tatapusin ay. Pero paalis na rin ako. Anak, siya nga pala. May extra ka pa ba dyan? Wala na kasi pambaon bukas ang kapatid mo. Alam mo namang, opo nay. Bibigyan ko po si Alex mamaya, ako na pong bahala. Ako rin sana anak, kahit magkano lang. Sige po nay. Natahimik na lang si Annie sa mga bagay na pinag-usapan nila. Sandali siya natigilan at tinignan ng mga papeles na tambak sa kanyang harapan. Kaya mo yan, Annie. Baka naman kapag nakagraduate na si Alex sa school, makatulong na rin siya. Panganay sa magkakapatid si Annie, kaya naman na makatapos siya sa pag-aaral. Halos siya na ang bumuhay sa kanyang pamilya. Simula nang mamatay ang kanyang ama, tanging labada na lang ng nanay niya ang nagpapakain sa kanila. Kaya nagpursige siyang makatapos ng pag-aaral kahit mahirap ang maging working student. Sa kabilang banda, halos maglapat na mga balat ng babae sa katawan ni Dos habang sumasayaw ito sa bar at hawak ang alak sa kanyang kamay. Dos, napakagwapo mo talaga. Sambit ng babaeng halos lumingkit na sa kanya. You're so sexy. Bulong naman ni Dos sa dalaga na nagbigay ng init sa katawan nito. Dos, tama na nga yan. Lasing ka na naman. Ako na naman ang papapagalitan ng mami mo niyan eh. Inis sa pagrereklamo ng kaibigan ni Dos na si Benji. Saka hinilang braso ng binata paalis ang dance floor. Nag-iwan naman ng flying kiss si Dos sa babaeng kasayaw niya. Buti pa talaga dito sa bar. Nagiging masaya ako. Sigaw ni Dos saka sinandal ang likod sa headrest ng upuan. Lasing ka na Dos. Umuwi na kaya tayo. Pag-aya ng kaibigan niya. Alam mo kasi Benji, kung hindi sana nag-asawa yung magaling kong kuya, di sana nakapagpatayo na ako ng sarili kong bar. Kaso hindi eh. Ayun, nag-asawa at tumira sa farm. Sa akin tuloy napunta tong kumpanya. Akala ko ba'y ayos na sa yung bagay na yun? Alam ba ng kuya Uno mo ang hinanakit mo? Siyempre hindi. Bakit ko naman sasabihin yun? Pusong mamon yun. Hayaan mo na nga siya. Nandito na eh. Pero alam mo Dos, bilib din talaga ako sa'yo kasi nakuha mong isuko ang pangarap mo para sa kumpanya nyo. Isang lagok ang ginawa ni Dos sa alak na nasa kanyang baso, saka natahimik sa sinabi ng kanyang kaibigan. Ang totoo, hanggang ngayon, umaasa pa rin ako. Matutupad ko pa yun. Seryosong sambit ni Dos. Oo nga pala, kumusta pala yung sekretary mong masungit? Tinapunan ni Dos ng matala sa tingin ang kanyang kaibigan. Paano naman nasingit sa usapan ng babaeng yan? Wala naman, natutuwa lang kasi ako sa inyo para kayong aso at pusa. Isang buntong hininga ang ginawa ni Dos, saka hinagod ang kanyang sentido. Alam mo, kung hindi lang siya magaling sa trabaho, tinanggal ko na siya. Batari kasi. Bakit hindi mo pabaitin? Akala ko ba matinik ka sa babae? Napangiti si Dos sa sinabi ng kanyang kaibigan. Oo nga no. Kaso, hindi ko kasi type ang mga manang na gaya niya. Hinawakan ni Benji ang balikat ni Dos. Hindi ba mas challenging nga yun? Tumingin sa isa't isa ang dalawa at isang ideya ang pumasok sa kanilang isip. Sige, pustahan tayo. 1 week, mapapaibig kong babaeng yun. Sambit ni Dos sa kanyang kaibigan. Sa tingin ko, sa ilap ng babaeng yun, mga 2 buwan. Tugon naman ni Benji. Sige. 50,000, 1 week. Lakas loob na sa Adidos. Deal! Kinabukasan, nagising si Annie sa ingay ng kanilang bahay. Anak, bumangon ka na nga dyan, malilate ka na naman sa eskwela. Opo, Nay! Tugon ng 2 kapatid ni Annie. Napakamot lang ng ulo si Annie dahil kulang na naman siya sa tulog. Nay, may ulam po ba? Tanong niya. Nako anak, inubusan ng mga kapatid mo. Sa araw-araw ng kanyang buhay, ganito na lang ang lagi niyang nadadatnan. Wala siyang choice kundi ang pumasok sa opisina na walang laman ng tiyan. Good morning, Annie. Masayang pagbati ni Dos sa dalaga. Ano na namang ngiti yan? Inis naman tugon nito. Ito naman, ang aga-aga bad trip na naman. Kumain ka na ba? Kain tayo. Mariing napalunok si Annie dahil sa sinabi ni Dos. Sige, hindi ko yung tatanggihan.
Ani ng dalaga na may ngiti sa labi. Nagtungo ang dalawa sa kantin at doon ay natulala na lang si Dos nang makita kung gaano kalakas kumain si Ani. Wow, hindi ka lang pala Amazona sa ugali, pati pala sa pagkain. Namamanghan sambit ni Dos sa kanya. Anong Amazona? Kailan pa ako naging Amazona? Kunot noong tanong ni Ani. Araw-araw, ikaw ang pinakamagandang Amazona na nakilala ko. Pambobola ni Dos sa kanya. Tumas ang kilay ni Ani sa mga sinasabi ng binata. Alam mo sir, kumain ka na lang, baka gutom lang yan. Anyway, busog na ako. Thank you sa libre sir. Tumayo si Ani at kinuha ang tray niya, saka ito nilagay sa counter. Kamot ulo naman si Dos habang nakahabol ng tingin sa babae. Mukhang may hirapan nga ako sa isang tuwa. Saad ni Dos sa sarili. Matapos ang mahabang araw sa opisina, agad na nag-ayos si Ani ng kanyang gamit dahil kailangan na niyang umuwi. Ani, hatid na kita sa inyo, okay lang? Pag-alok ni Dos, kumunot naman na noon ang dalaga dahil sa pagtataka. Ngayon lang kasi umasta ng ganito ang boss niya. Ano nangyayari sa iyo, sir? Kanina ka pa nagiging mabait sa akin. Tanong ng dalaga. Lumapit si Dos sa kanyang kinaroroonan saka ngumiti. Hindi kasi tayo makakapagtrabaho na maayos kundi tayo magkasundo. Alam mo kasi, napansin ko na lagi kang badisa at mainit ang ulo. So, naisip ko na baka may problema ka. I'm just concerned about my employee at gusto kong makapagtrabaho ka na maayos. Natulala si Ani sa bagay na sinabi ni Dos sa kanya, saka siya napayuko. Tama kayo sir, kasi naman ang gulo na ng isip ko. Sabi ni Ani sa kanya. Nilahad ni Dos ang kanyang kamay at ngumiti. From now on, magtutulungan na tayo bilang isang magkaibigan, okay? Muling wika ni Dos sa kanya. Isang magandang ngiti naman ang ginawa ni Ani sa kanya. Paano? Bilang pagsisimula ng ating pagkakaibigan, ihatid na muna kita sa inyo. Sige po sir, pero medyo masikip sa iskinita namin ha? Okay lang. Matapos ang usapan na yon, hinatid ni Dos ang dalaga, ngunit hindi niya alam na masusubok ang driving skills niya sa lubak at eskinita sa lugar nila Ani. Salamat sa paghatid, sir. Saad ni Ani na tila ngayon lamang nakasakay sa magarbong kotse ng kanyang amo. Sa 2 buwan nilang magkasama, hindi pa niya nakausap ng matino ang binata. Ang totoo, ngayon lang siya nito pinagtuunan ng pansin. Walang anuman, Ani. Ani, anak! Ikaw na ba yan? May pera ka ba dyan? Bibili lang ako ng bigas. Sambit ang nanay ni Ani. Kumunot naman na noon ni Dos na makita ito. Habang nakatingin ang mata niya sa bintana, nakaramdam ng kirot sa puso si Dos. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit ganito? Sambit ni Dos habang tinitignan sa malayo si Ani na ngayon ay naghahanap ng pera sa kanyang wallet. Nang gabing yun, muling nagtungo si Dos sa bar at uminom. Oh, kumusta Dos? Nandito ka na naman ah. Sambit ni Benji. Medyo nagugulan kasi ako. Ha? Saan? Sa babaeng yun. Ngayon ko lang kasi nalaman ng mga pinagdaraanan niya. Don't tell me na nahuhulog ka na sa kanya. Pinandilatan ni Dos ang kanyang kaibigan. Ano sinasabi mo dyan? Of course not. Naawa lang ako sa kanya. Pagtanggi ni Dos. Kung gano'n, tuloy pa rin bang pustahan? Mariing napalunok si Dos sa sinabi ng kaibigan. Saka pilit na ngumiti ang kanyang labi. Oo, tuloy pa rin. Nag-aalinlangan niyang sambit. Kinabukasan, masayang pumasok sa opisina si Ani at hindi niya akalain na muli na naman naghihintay sa kanya si Dos. Good morning. Pabati ni Dos sa kanya. Good morning, Sir Dos. Parang good mood ka na naman ngayon ah. Nakangiting sambit ni Ani habang inaayos ang gamit niya sa kanyang lamesa. Oo, kasi nandito ka na. Ani Dos na nagpatigil kay Ani. Kumunot ang noon ni Ani. Lumakad ito at nagtungo sa kinaroroonan ni Dos. Nanlaki naman ang mga mata ni Dos na maramdaman ang kamay ni Ani nang ihawak ito sa kanya noo. Sir, may sakit ka ba? Kung ano-ano naman ang sinasabi mo. Dahil sa sobrang lapit ang mukha ni Ani kay Dos, nagsimulang mamulang pisngin ng binata. Pakiramdam niya, siyang nagugulok sa sarili niyang patibong.
Mariin siya napalunok at agad na tinapik ang kamay ni Annie. Wala akong sakit. Kung meron man, hindi ikaw ang gusto kong nurse. Wala sa sariling nabanggit ng binata. Natawa naman si Annie sa sinabi ni Dos. Yan ang Dos na kilala ko. Pagtrabaho ka na nga. Inis sa sambit ni Dos. Natatawa naman si Annie na bumalik sa kanyang pwesto. Makalipas ang ilang minuto, wala sa sariling napasulyap si Dos sa babaeng si Annie habang abala ito sa ginagawa niya. At bang meron sa babaeng to? Bakit pakiramdam ko? Ako pa napapasunod sa kanya. Inisasambit sa sarili ni Dos. Maya-maya lang, isang bagay ang naisip niya. Kinuha niyang isang card sa drawer at naalalang invitation na binigay sa kanya noong nakaraang araw. This is a good plan. Sa tingin ko sa pagkakataong to, mapapaibig ko na siya. Nang matapos ang araw, agad na lumapit si Dos kay Annie. Oh, sir, ano na namang kailangan mo? Kunot noong tanong ng dalaga sa kanya. May pupuntahan ka ba? Gusto mong mag-dinner? Saad ni Dos. Dinner? Sandali nga, sir. Pinopormahan mo ba ako? Halos madulas ang kamay ni Dos nang marinig ang diretsong sambit na iyon ni Annie sa kanya. Ano ba sinasabi mo? Dinner lang, porma agad. Napapakamot ulo na lang na sambit ni Dos sa kanya. Joke lang. Anyway, sige sir. Pero sandali lang tayo Sure. Nang gabing yon, isang romantic dinner ang pinahanda ni Dos sa kanyang mga tauhan. Para sa kanya, desperado na siyang mapaibig ang dalaga dahil nauubusan na siya ng oras. Wow! Ang ganda naman dito! Namamanghang wika ni Annie sa paligid. Yep, singganda mo. Napalingon si Annie sa sinabi ni Dos. Ngumiti naman si Dos sa kanya at napakunutan noo. Alam mo sir, parang kanina ka pa nilalagnat. Bahala ka nga dyan. Let's go. Hinawakan ni Dos ang kamay ni Annie, saka pinag-intertwined ang kanilang mga daliri. Napatingin naman si Annie sa kanilang mga kamay at tila noon lang napagtanto ng dalaga ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Muling namangha si Annie na makitang isang maganda at malawak na garden kung saan naroon ang isang round table. Sa paligid noon ay mayroong fairy lights. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Dos sa kanya. Hindi naman agad nakatugon si Annie dahil hanggang ngayon parang lumulutang pa rin ang kanyang pakiramdam. Oo, nagustuhan ko. Pagtugon niya, saka muling bumalik ng tingin kay Dos. Salamat, first time ko to. Natulala si Dos sa mga ngiti ng dalaga. Agad siyang umiwas dahil hindi na niya nagugustuhan ang bagay na nararamdaman. Let's eat. Pag-aya ni Dos sa kanya, saka inalalayan sa pag-upo si Annie. Nang gabing yon, tila may butterfly sa sikmura ni Annie at hindi niya maintindihan ang bagay na nararamdaman. Salamat sa araw na to, sir. Saad ni Annie na matapos silang kumain. Simula ngayon, tawagin mo na akong Dos. Huwag mo na akong tawagin, sir. Hindi ba mas maganda na magtrabaho tayo na komportable sa isa't isa? Tama ka, Dos. Maya-maya lang, kumunot ang noon ni Annie na makitang tila hindi pa tapos si Dos sa mga pakulo niya sa buhay. Tumayo ang binata at nilahad ang kamay sa harap ni Annie. Let's dance. Sayang naman kasing gabing to kung hindi tayo sasayaw, di ba? Sambit ni Dos sa kanya. Ngumiti si Annie at tinanggap ang kamay niyang yun. Tumayo ang dalaga at mabagal na nagsayaw ang dalawa. Kasabay na mabagal na musika, naririnig ni Annie ang tibok ng kanyang puso. Wait, Annie. Please, huwag kang bibigay. Boss mong kaharap mo at hindi basta ibang tao lang. Boss mo yan. Hindi ka pwedeng ma-in love. Bulyaw ni Annie sa kanyang sarili. To Sebastian Hamilton, hindi mo type yan, hindi ba? Hindi ganyan ang babaeng tipo mo. Sinasabi ko sa'yo, baka matalo ka sa pustahan kapag nahulog ka sa kanya. Inis sa sambit naman ni Dos sa sarili, katulad ng bulyaw ni Annie. Habang ang dalawa ay nakatingin sa mga mata ng isa't isa, hindi nila maiwasang hindi maramdaman ang pintig ng puso nila. See you tomorrow, Annie. Saad ni Dos sa dalaga nang ihatid na niya ito sa kanyang bahay. See you tomorrow, Dos. Tugon naman ni Annie.
Sa pagpasok ni Annie sa kanilang bahay, tumalikod si Dos at laking gulat niya nang makitang isang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. "Nililigawan mo ba ang anak ko?" Tanong ng nanay ni Annie. Po. Sinasabi ko sa'yo, kung sasaktan mo lang ang anak ko, mabuti pa ngayon pa lang ay layuan mo na siya. Hindi ko gusto tabas sa mukha mo, iho. Sunod-sunod na sambit ang nanay ni Annie. Hindi naman po. Boss niya po ako. Hinatid ko lang siya. Mabuti ng sigurado, iho. Ayoko sa lalaki yung hindi marunong magseryoso ng babae. Hinawi ng nanay ni Annie si Dos at pumasok sa loob ng bahay. Napakamot na lang ng ulo ang binata dahil sa ginawa sa kanya ng Ali. Kinaumagahan, nakangiting gumising si Annie. Sa tanang buhay niya, ngayon na siya naging ganito kasaya. "Anak, bakit parang maganda ang gising mo? May nangyari ba?" "Wala naman, punay." Nakangiting sambit ni Annie, saka nag-iwan ng halik sa pisngi ng kanyang ina. "May kinalaman ba ito doon sa lalaki na gatid sa'yo kagabi?" Natigilan si Annie sa sinabi ng kanyang ina. "Hindi ko gusto ang lalaking yon. Parang wala siyang gagawing matino." Marahang binitawan ni Annie ang balikat ng kanyang ina, saka lumakad patungo sa kusina. "For once, Nay, pwede bang hayaan niyo na lang ako maging masaya? Kahit sa imagination na lang, kasi napapagod din naman ako magbigay ng kasiyahan sa inyo." Diretso lumakad si Annie sa banyo at doon nag-ayos na ng sarili. Hindi niya napigilan ng lumuha dahil pakiramdam niya wala siyang karapatang maging maligaya. Nang araw na yon, naganda na si Annie sa pagpasok sa opisina. "Ate, baon ko po," tanong ng kapatid niya. "Ako rin po, ate." Napakamot na lang si Annie ng ulo dahil sa kanyang mga kapatid. Wala naman siyang choice kundi ang bigyan ng mga ito. "O ito, tipirin niyo muna ha, malayo pang sahod ni ate." Sambit ni Annie sa dalawa. "Salamat po, ate." Tugon naman ng mga ito saka lumabas ng bahay. "Mag-aral na mabuti ha." "Ako anak, wala ba? Wala akong mailulutong ulam mamaya." Pagsingit ng kanyang ina, muli na naman napakamot ng ulo si Annie. "Nay, wala na ba yung binigay ko noong nakaraan?" "Anak, alam mo namang ang mahal ng bilihin ngayon at hindi rin sumasapat ang sinasahod ko sa labada." Tila nais na lang tumahimik ni Annie at kumuha na lang siya ng pera sa kanyang bag saka binigay sa ina. Matapos yun, tumayo siya at lumakad na palabas ng bahay. Halos hindi na natapos ang kanyang pagkain. Nang makarating si Annie sa office, isang matamis na ngiti mula kay Dos ang sumalubong sa kanya. "Good morning, Annie. Kumain ka na ba?" Nakangiting sambit ni Dos sa kanya. Hindi napigilan ni Annie ang bagay na nararamdaman. Wala sa sariling yumakap siya kay Dos at saka umiyak. "I'm sorry. Pwede ba akong umiyak sa'yo kahit ngayon lang?" Basag ang tinig na sambit ni Annie. Annie." Hinayaan ni Dos ang dalaga na umiyak sa kanyang bisig. Kasalukuyan nakaupo ang dalawa sa sofa ng opisina habang nakikinig si Dos sa mga hinaing ni Annie. Pagod na ako, Dos. Ako na lang lagi yung umaako sa lahat. Pakiramdam ko wala na akong sariling buhay. Pakiramdam ko para sa kanila, isa akong bangko na hindi nauubusan ng pera. Gusto ko rin magpahinga. Gusto ko rin namang isipin ang sarili ko. Pero hindi eh. Hindi ko kaya kasi mahal ko sila eh." Muling binigyan ni Dos ng tissue si Annie at pinunasan nito ang kanyang mukha. Sa loob ni Dos, hindi niya naiintindihan ang mga sinasabi ng dalaga dahil hindi siya lumaki sa ganitong klaseng pamilya. Ngunit may parte sa puso niya na nakakaramdam ng bigat ng nararamdaman ni Annie. "Sige lang, iiyak mo lang ng iiyak yan, Annie. Nandito lang ako para pakinggan ka." Ani Dos sa dalaga. "Salamat, Dos. Alam mo, of all people, hindi ko akalain na ikaw ang taong masasandalan ko. Pasensya ka na talaga." "It's okay, Annie. Sino ba magtutulungan kundi tayong dalawa lang, hindi ba?" "Salamat ulit." Marahang sinandal ni Annie ang ulo niya sa balikat ni Dos. Napatingin naman si Dos sa malayong kisame. "Tama bang mga ginagawa ko? Parang hindi ko kayang saktan ng babaeng to." Ani Dos sa kanyang isip. Sa pagsapit ng gabi, tulala ang mga mata ni Dos habang umiinom siya sa bar kasama ang kanyang kaibigan.
Kumusta, Dos? Success na ba? Pagbati ng kaibigan niya si Benji. Si Raulo. Nalilito na nga yung tao eh. Ha? Bakit? Sandaling natigilan si Benji at pilyong umiti sa binata. Sinasabi ko na in love ka na sa kanya no? Tinapunan niya na masamang tingin ng lalaki. Baliw, hindi ganun. Naawa lang kasi ako sa kanya. Hindi ko alam na may ganun pala siyang pinagdaraanan. Ganun talaga mga tao, Dos. Hindi naman lahat kasing swerte mo. Muling lumunok si Dos sa hawak niyang baso at napapailing na lang sa mga desisyon niya. Gusto mo na bang itigil ang pustahan? Tanong ni Benji sa kanya. Hindi nakatugon si Dos at sa buong gabing yun, napuno na lang ng tanong ang kanyang isip. Samantala, seryosong nakatingin si Annie sa kanyang laptop. Lahat litrato ni Dos sa social media ay tinitignan niya. Bakit kaya ngayon ko lang na-realize na gwapo tong boss ko? Sambit ni Annie sa sarili. Hinawakan ni Annie ang kanyang dibdib at mabilis ang tibok ng kanyang puso. In love na yata ako sa mokong. Inis na wika niya. Maya-maya lang, tumunog ang kanyang telepono at agad niya yung sinagot. Sir Dos, gabing-gabi na. Bakit kaya siya napatawag? Hello? Pagsagot niya sa telepono. Hello, si Annie ba to? Ako si Benji, ang kaibigan ni Dos. Lasing na lasing kasi siya at nakainom din ako. Pwede mo ba siyang sunduin ngayon? Kumunot ang noo ni Annie dahil sa sinabi ng lalaki sa kabilang linya. Ha? Bakit naman siya nag-inom? Nasaan ang mga bodyguards niya? I don't know, pero wala siyang kasama na pumunta dito. Please, sunduin mo na lang siya. Tatanggi pa lang sana si Annie nang putuli na ni Benji ang tawag. Napakamot na lang ng ulo ang dalaga. Sakit talaga ng ulo ang lalaking yun. Kahit na may reklamo, nagtungo pa rin si Annie sa bar kung nasan si Dos. Ayan, ikaw nang bahala sa amo mo alis na ako. Wika ni Benji sa kanya, saka pinabuhat si Dos kay Annie. Sandali lang! Annie, nandito ka pala. Ano ginagawa ko rito? Lasing na tanong ni Dos sa dalaga. Ano ba yan? Amoy alak ka? Inis naman na tugon ni Annie. Umayos ka nga, ang bigat mo eh. Matapos yun, nagmadaling tumawag ng taxi ang dalaga at hinatid si Dos sa kanyang kondo. Mabuti na lang at alam niyang impormasyon ng lalaki. Lasing at pasuray-suray ang binata sa kanyang paglalakad. Ay, salamat. Sa wakas nakarating din. Sambit ni Annie. Salamat Pasensya ka na. Ano ba kasing iniisip mo, Dos? Bakit ka nag-inom ng ganito? Tapos hindi mo naman pala kaya. Hindi ko rin alam. May iniisip kasi akong babae. Natahimik si Annie dahil sa sinabi ni Dos sa kanya. Ganun ba? Ito uminom ka muna ng tubig. Salamat ulit. Uminom si Dos ng tubig at kahit napapano, nahimasmasan siya. Annie, hindi ko sinasadya na guluhin ka pa ng kaibigan ko. Umupo si Annie sa sofa kung saan naroon si Dos. Okay lang, gising pa naman ako. Yung iniisip mong babae, girlfriend mo ba siya? Nag-aalinlangan tanong ni Annie kay Dos. Natawa naman si Dos dahil sa tanong ng dalaga. Bakit mo natanong yan? Wala naman. Ang totoo, ikaw yung babaeng iniisip ko. Ako? Isang buntong hininga ang ginawa ni Dos at sinubukan tumayo. Ngunit dahil nahihilo pa rin siya, muli siya natumba. Sakto namang naroon si Annie sa sofa. Nagtama ang tingin ng dalawa sa isa't isa. Dos, ano kasi ang bigat mo? Nauutal na reklamo ng dalaga habang pumaibabaw si Dos sa kanya. Tila hindi naman narinig ni Dos ang sinabi ni Annie. Dala ng kalasingan, dinampi niya ang kanyang labi sa dalaga. Anong? Nagulat si Annie sa ginawa ni Dos, ngunit hindi siya tumanggi. Namula ang kanyang pisngi at tuluyang hinayaan si Dos sa paghalik niya. I'm sorry, Annie. Baka dahil lang sa kalasingan ko. Saad ni Dos sa dalaga. Ngunit nang akman tatayo na siya, muli siya niyakap ni Annie at siniil ng halik. Nang gabing yon, hindi napigil ng dalawang kanilang sarili hanggang sa tuluyan nilang pinagsamahan ang mainit na gabi. Sa pagsapit ng umaga, nagising si Annie sa kama habang kalapit niya si Dos. Gosh,
Totoo ba itong ginawa ko? Hindi ko akalaing pumahig ako sa ganong bagay. Bakit mo ginawa yan, Ani? Inis na sambit ni Ani sa kanyang sarili, saka napakamot na lang ng ulo. Maya-maya lang, nagsimula namang gumising si Dos at nakita niya ang dalaga na tila nangangamba sa nangyari. Are you okay? I'm sorry dahil sa nangyari sa atin. Kasalanan ko. Sambit ni Dos sa kanya. Mapait namang umiti si Ani saka umiling. It's not your fault. Kasalanan ko rin dahil nagpadala ako sa damdamin ko. Umupo si Dos at tinawakan ng kamay ni Ani. Whatever happens, Ani, huwag kang mag-alala. May isa akong salita. I will be a man. Pagpapanatag ni Dos ng loob ni Ani. Ngumiti naman si Ani sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Nang araw na yon, sabay na pumasok ang dalawa sa opisina. Ang mga tao ay hinahabol sila ng tingin dahil hindi sanay ang mga ito na magkaayos ang dalawa. Sa pagdating ng dalawa sa loob ng opisina, hindi inaasahan ni Dos nandoon ang pamilya niya. Dad, Ma'am. Kunot noong sambit ni Dos. Anak, mabuti naman at nandito ka na. Bumisita lang kami dito dahil gusto namin makita mga ginagawa mo. Sambit ng mami ni Dos. Maya-maya lang, tumingin ang babae sa kinaroroonan ni Ani. Hindi ba damit mo yan? Saad ang nanay ni Dos nang mapansin ang suot na damit ang dalaga. Napakamot na lang ng ulo si Ani at mabilis na yumuko. Good morning po. Ako po si Ani, ang secretary ni Sir Dos. Tugon ni Ani at pilit na binabago ang usapan. Good morning, Iha. Pinapahirapan ka ba nitong anak ko? Pasensya ka na rito ha, medyo matigas kasi ang ulo nito eh. Huwag ka na sana magsasawang intindihin si Dos. Sunod-sunod na saad ang nanay ng binata. Nako, okay lang po. Medyo sanay na rin po ako. Tugon naman ni Ani sa kanya. Ngumiti ito at nagkibit ng balikat, saka hinawakan si Dos sa balikat. Anyway, Iha, hiramin ko lang tong anak ko ha. Marami pa kasi kaming dapat pag-usapan. Sige lang po, tita. Nakangiwing tugon ni Ani. Nang makalayo ang mga ito, nakahinga na maluwag si Ani at agad na tumungo sa kanyang pwesto. Ani, kalma ka lang, okay? Mami lang ni Dos yun at yung nangyari kagabi. Wala lang yun, lasing lang si Dos. Nagsimulang makaramdam ng lungkot si Ani nang muli na naman niyang maaalala ang bagay na nangyari. Wala nga lang ba talaga ang nangyari kagabi? Muli niyang tanong sa sarili. Tumingin si Ani sa picture frame na nasa tabi ng kanyang monitor. Ito ang litrato ng kanyang pamilya. Nay, pasensya ka na't naging mapusok ang anak mo kagabi. Kasi naman itong puso ko hindi ko alam kung bakit tumibok na lang ng ganun. Samantala, sa loob ng conference room, seryoso nag-uusap sina Dos at ang kanyang ina. So ayun nga, Dos. Sa tingin mo okay ba kung mag-branch out tayo sa ibang bansa? Pero kapag nagkataon, si Tres nang papahawakin natin doon, pero ikaw pa rin ang magmamanage ng karamihan. Mariing kiniyom ni Dos ang kanyang kamay at bumuntong hininga. Sa loob niya, alam niyang wala siyang karapatan tumanggi. Ma'am, may gusto kasi akong ibang bagay. Nag-aalin lang ang wika ni Dos. Ano yun, anak? Yung bar ba na gusto mo? Alam mo namang gulo lang ang dulot noon, saka paano mo imamanage ang isang bar kung may hawak ang isang kumpanya? Sunod-sunod na sambit ng kanyang ina, kahit na hindi pa siya nakakapagpaliwanag. Oo nga po. Sige po. Iyon na lang ang sinagot ni Dos dahil sa paunang wika ng kanyang ina. Mabilis sa lumipas ang isang buwan. Ang lahat ay naging maayos at nakuha ng mga Hamilton ang nais nilang branch. Naging masabala si Dos sa mga bagay at hindi na naalala pa ang pustahan nila ni Benj. Nay, ano pong ulam? Tanong ni Ani na ngayon ay kagigising lang habang hawak ang kanyang ulo. Ano nangyari sa iyo, anak? Bakit parang namumutla ka? Nagluto ako ng adobo, kumain ka na muna. Pumunta ang nanay ni Ani sa kusina. Ngunit nang maamoy ni Ani ang bawang sa adobo, nagsimulang umikot ang kanyang sikmura. Agad na tumakbo si Ani sa banyo at doon ay dumuwal. Anak, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Buntis ka ba? Bakit ka nagsusuka? Nang marinig ni Ani ang bagay na sinabi nito,
Nanlaki ang mga mata niya. Buntis ako? Sambit ni Annie sa sarili. Anak, sandali. Totoo ba? Natatarantang sad ang nanay ni Annie. Walang sinayang na sandali ang dalaga at agad siyang tumakbo sa butika para malaman ang sagot sa tanong niya. Makalipas ang ilang minuto, nanginginig ang kamay niya nang malaman ang resulta. Annie, ano nangyari? Sinong ama ng batang yan? Nag-hysterical na sambit ng nanay niya. Hindi naman makatugon si Annie dahil maging siya ay nagulat din sa nalaman. Samantala, maagang dumating si Do sa opisina. Hindi naman inaasahan na maaga ring bumisita si Benji sa kanya. Ano ginagawa mo dito? Tanong ni Do sa kaibigan. Well, nandito ako kasi kukunin ko na yung premyo ko. Mukha ka talagang pera. Ganun talaga Brad, tumutupad lang ako sa usapan natin at dapat tumupad ka rin. Hindi mo napaibig si Annie ng 1 linggo, diba? So, ako nang nanalo sa pustahan. Tuwan-tuwang wika ni Benji. Anong pustahan? Natigilan ng dalawa nang marinig ang tinig ni Annie sa may pinto. Nanlalaki ang mga mata nito at hindi makasagot sa tanong ni Annie. Lumakad si Annie papasok at nakita niya ang card na hawak ni Do sa kanyang kamay. Anong ibig niyang sabihin na pustahan? Pag-uulit ni Annie. Annie, kasi me and Benji make a deal na mapapaibig kita sa loob ng 1 linggo. Kung sino manalo, merong 100,000. Pagputol ni Do sa sinasabi ni Benji. Nanlaki ang mga mata ni Annie at hindi makapaniwala sa narinig niya. Proud ka pang sabihin sa akin na lahat ng yan, Dos? Naluluhang sambit ni Annie. It's not like that, Annie. Sinabi ko sa iyo to dahil alam ko sa sarili ko na ang pustahan na yon ay wala na dahil. Isang malakas na sampal sa mukha ang dumapo sa pisngi ni Dos. Nagulat naman si Benji sa nangyari. How dare you na paglaruan ng damdamin ko, Dos? Napakawalang hiya mo. Tumakbo palabas ang opisina ang dalaga. Napahilamos naman ang mukha si Dos dahil sa inis at agad na napatakbo sa labas ng opisina. Annie, let me explain! Sigaw ni Dos na nagmumukha ng tanga sa paghabol sa dalaga sa labas ng gusali. Hindi pa ba sapat ang narinig ko, Dos? Annie, sandali lang. Mag-usap kasi muna tayo. Hayaan mo ipaliwanag ko yung side ko. Tumigil sa paghakbang si Annie at humarap sa kanya. Nagulat si Dos na makita ang luha sa mga mata ng dalaga. Ano? Ano na naman kasinungalingan na sasabihin mo? Hindi ka pa ba tapos sa paikutin ako sa kalokohan mo? Nakakatuwa ba, Dos? No, Annie. Hindi ganun yon. Hinawakan ni Dos ang kamay ni Annie. Inaamin ko nung una, it was just a game for me. Pero ngayon hindi na. Mahal na kita, Annie, at yun ang totoo. I'm sorry kung nagawa ko yun nung una pero please give me a chance. Mariing kinuyom ni Annie ang kanyang kamay. Paano ako magtitiwala sa'yo kung umpisa pa lang niloloko mo na ako? Marahas na inalis ni Annie ang kamay ni Dos sa kanya, saka sumakay ng bus. Tulala naman ang mga mata ni Dos nang iwan siya ni Annie. Ilang linggo nakalipas, tuluyang hindi pumasok sa trabaho si Annie at madalas lamang tulala. Anong plano mo na, Annie? Ganyan ka na lang ba araw-araw? Tanong ng kanyang ina na ngayon ay nag-aayos ng lamesa. Kapag hindi ka nagtrabaho, paano na tayo? Tila nagpanting naman ang tainga ni Annie dahil sa mga bagay na sinasabi ng kanyang ina. Nay, hindi ba pwedeng kahit ngayon lang? Damayan niyo naman ako, oh. Bakit naman puro pera lang ang nasa isip niyo? Paano naman ako? Galit na wika ni Annie dito. Napapagod din ako, Nay. Hindi lang naman kayo nahihirapan eh. Alam niyo bang pakiramdam ko buhat ko ang lahat? Padabog na tumayo ang dalaga, saka lumakad patungo sa kanyang kwarto. Doon ay muli siyang umiyak. Samantala, tulala ang mga mata ng kanyang ina habang tinitignan ng hawak na sibuyas. Siguro nga, masyado na ako nakadepende sa anak ko. Alam ko may mali rin ako, pero labada lang ang alam kong trabaho. Napapaisip na sambit ang nanay ni Annie. Lumakad ito at tumungo sa silid ng dalaga. Ngayon lang niya nakita si Annie na magreklamo at sa pagkakataong ito, alam niyang labis na nasasaktan ng dalaga. Annie, anak, pasensya ka na kay nanay ha. Hindi ko sinasadya. Alam ko may pagkukulang ako sa inyo na mga kapatid mo.
Sorry anak. Pangako hahanap na ako ng paraan para makatulong. Sunod-sunod na sambit ng nanay ni Annie na nakapagpatunaw sa kanyang puso. Ngumiti ang dalaga at mariing pinahira ng kanyang luha. Nay, I'm sorry din. Ang totoo, napapagod lang talaga ako at hindi ko kaya mag-open sa inyo. Ngayon, alam ko na anak. I'm sorry. Mahigpit ang niyakap ni Annie ang kanyang ina. Noon niya lang naramdaman ang pagmamahal nito. Salamat sa pag-unawa, Nay. Humihikbing sambit ni Annie. Matapos yun, nang maglayo ang kanilang katawan, diretsyon tumingin ang nanay ni Annie sa kanya. Anak, kung kailangan mong mag-resign sa trabaho para iwasan yung boss mong walang kwenta, gawin mo ha. Susuportahan kita. Tutulungan kita, anak. Sunod-sunod na sambit ng kanyang nanay. Maya-maya lang, isang bagay ang naisip ni Annie. Bakit ko siya kailangang iwasan? Ginawa namin ng batang ito at dapat lang na panagutan niya ito, hindi ba? Matapang na sambit ni Annie. Muli siyang tumingin sa kanyang ina. Nay, hindi ako papayag na apihin lang na lalaking yun. Magbabayad siya sa ginawa niya sa akin. Kinabukasan, buong tapang na pumasok si Annie sa trabaho, dalang ultrasound result niya. Yan ang resulta ng kalokohang ginawa mo sa akin, Mr. Dos Sebastian Hamilton. Diretsyon sa ni Annie, sabay pagbagsak niya ng mga papeles sa harapan ng lamesa ni Dos. Ano to? Kunot noon naman tanong ni Dos. Bulag ka ba? Ultrasound yan at pregnancy result. Buntis ako at ikaw ang ama kaya panagutan mo ko. Gulat na gulat si Dos sa mga bagay na narinig niya. Muling tumingin ang binata sa mga papel na nasa harapan. Sigurado ka ba, Annie? Tanong ni Dos. Bakit? Mukha ba akong sinungaling para sa'yo? Kumunot ang noon ni Dos. Ang totoo, wala pa sa isip niya magkaroon ng anak. Ngunit wala rin naman siyang planong takasan ng responsibilidad na ito. Tumayo si Dos at lumapit sa dalaga. Kung ganon nga. Hinawakan ni Dos ang kamay ni Annie. I am willing to marry you, Annie. Nanlaki ang mga mata ni Annie. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Dos ang bagay na yon. Maras niyang binawi ang kamay sa lalaki. Sino nagsabi sa iyong papakasalan kita? Annie, makinig ka sa akin. Please give me a chance na mapatunayan yung sarili ko. Natulala si Annie sa mga mata ni Dos. Paano? Bukas, ipapakilala kita sa pamilya ko. I want you to stay on my place. Kumunot ang noon ni Annie dahil sa sinabi ng binata. Ako? Ipapakilala mo sa pamilya mo? No, ayoko. Trust me this time, Annie. Muling hinawakan ni Dos sa mga kamay ni Annie. Sa pagkakataong ito, muli na naman siyang nahulog sa binata. Kinabukasan, magkahawak kamay na pumunta ang dalawa sa mansyon ng mga Hamilton. Mabilis ang tibok ng puso ni Annie dahil sa kaba. Oh, Dos, napadalaw ka. Pagbati ng nanay ni Dos nang binuksan nito ang pinto. Good morning, Puma. Wika ni Dos sa kanya. Tinignan ng nanay ni Dos si Annie na may kunot na noo. Anong ginagawa ng secretary mo dito, Dos? Good morning po, tita. Pagbati naman ni Annie. Matapos pumasok ng dalawa sa loob ng bahay, agad na kinausap si Dos ng kanyang ina. Dos, anak, bakit pa sinama secretary mo dito? May meeting ba kayo? Tanong ng kanyang ina. Bahagyang natawa si Dos at tinapik ang balikat ng mami niya. No, ma'am. Ipapaliwanag ko po mamaya. But for now, kasama natin siya sa lunch. Tugon ni Dos sa kanya na may napa dito sa babae. Nang sumapit ang tanghalian, ang lahat ay nakatingin sa kinaroroonan ni Annie. Halos hindi ito makakain na maayos dahil sa tingin ng mga tao sa paligid. Dos, ano ba talagang plano mo? Bulong ni Annie kay Dos. Shh ka lang dyan. Tugon naman ni Dos. Ano nga kasi, kinakabahan ako sa iyo eh. Matapos ang tanghalian, kinuha ni Dos ang kutsara at bahagyang pinatunog ang baso. Everyone, I would like to make an announcement. Kumunot ang noo ng lahat at maging si Annie ay mariing napalunok na marinig ang pagsasalita ni Dos. Maya-maya lang, hinawakan ni Dos ang kamay ni Annie at diretsyon tumingin sa kanyang mga mata.
Trust me. Ani Dos. Listen up everyone. Ang lahat ng tao sa pamilya Hamilton ay napalingon na marinig ang salita ni Dos. Gusto kong sabihin sa iyo na girlfriend ko ng babaeng ito at… Sandali siya natigilan at muling limungan kay Ani. Mabilis naman tumibok ang puso ng dalaga. Magiging tatay na ako. Muling sambit ni Dos na gumulat sa mga tao na nasa loob. Totoo ba sinabi mo, Dos? Magkakaanak ka na? Tanong ng kanyang ina. Tumingin ito sa kinaroroonan ni Ani na may pagtataka. Yes, ma'am. Maiksing tugon ni Dos. Wala nang nagawa ang pamilya Hamilton. Nagkatinginan na lang ang mga ito. Sa pagsapit ng gabi, tuluyan ng doon nanirahan si Ani sa bahay ng binata. Pumayag na rin ang pamilya ni Ani dahil buntis ang dalaga at nangako naman si Dos na hindi mawawala ang suporta ng mga kapatid ni Ani mula sa pamilya Hamilton. Pinatatawad mo na ba ako sa ginawa ko, Ani? Panimulang wika ni Dos habang nakaupo sa kama. Si Ani naman ay kasalukuyan nakatayo sa may balkonahe at nakatanaw sa malayo. Hindi. Tandaan mo, ginagawa lang natin to para sa bata. Co-parenting, yun lang. Sigurado ka ba? Pero mahal mo pa rin ako, hindi ba? Pilyo nakangiti si Dos habang nakatanaw kay Ani. Hindi na kita mahal. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. Pagtanggi ni Ani sa kanyang damdamin. Tumayo si Dos at tumungo sa kinaroroonan ni Ani. Nagulat naman si Ani na maramdaman ang pagyakap ni Dos mula sa likod. I'm sorry, okay? Alam ko mali ang nagawa ko at pinagsisihan ko yun. Alam kong playboy ako noon pero nakaraan na yun. Ang mahalaga yung ngayon. Ang mahalaga yung tayo. Hindi ko alam kung ano pang dapat kong gawin para lang mapatawad mo ko, Ani. Pero sabihin mo lang at gagawin ko. Hinawakan ni Ani ang kanyang puso. Ang totoo, wala naman na siyang nararamdamang galit sa binata. Isang buntong hininga ang ginawa ni Ani at matipid ng ngumiti. Sinadal niya ang ulo sa ulo ni Dos at pumikit. Siguro naman ngayon, magbabago ka na dahil meron ka ng pamilya. Tandaan mo, I will only give you one chance at kapag niloko mo ko, wala nang third chance. Tugon ng dalaga sa kanya. Talaga? So, you mean? Marahang humarap si Ani kay Dos at saka ngumiti. Thank you, Ani. Sambit ni Dos sa kaniyakap na mahigpit ang dalaga. Kinabukasan, magkatabing natulog ang dalawa. Sa pagising ni Ani, napangiti siya na makita niya si Dos na nakayakap ang kamay sa kanyang baywang. Marahan siyang umalis ng kama at lumabas ng kwarto. Ngunit sa pagdating niya sa sala, nakita niya ang mami ni Dos. Iya, pwede ba tayong mag-usap? Opo naman po, tita. Umupo ang dalawa sa sofa at doon nag-usap. Gusto ko sanang humingi ng pasensya sa anak ko. Alam ko matigas ang ulo niya at medyo pilyo. Pero ang totoo, mapagmahal ang batang yan sa kanyang pamilya. Alam ko po, tita. At isa yun sa mga bagay na nagustuhan ko kay Dos. Anyway, Iha, welcome to the family. Masaya ako na magkakaroon ng pamilya si Dos tulad ng kuya uno niya. Ngumiti si Ani. Masaya siya dahil tanggap siya ng pamilya ni Dos. Kinabukasan, inaya si Ani ni Dos na tumungo sa isang lugar. San ba tayo pupunta? Kunot noong tanong ni Ani sa lalaki. Dahil parte ka na ng pamilya ko, isasama kita sa lugar na pangarap ko. Nagtataka si Ani sa mga sinabi ni Dos. Ngunit makalipas ang ilang minutong pagmamaneho, nakarating sila sa isang saradong bar. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Ani. Ito ang lugar na pangarap ko. Isang bar? Oo, kaso sa tingin ko hanggang pangarap ko na lang yun. Nakita ni Ani ang lungkot sa mga mata ni Dos. Bakit naman? Kasi hindi ko siya masimulan. Dahil sa responsibilidad ko sa pamilya, kailangan kong unahin ang importanteng bagay kaysa sa sarili kong pangarap. Natulala na lang si Ani sa sinabi ng binata. Maya-maya lang, hinawakan nito ang kamay niya at lumakad papasok sa loob. Halika, tignan natin sa loob. Sambit ni Dos sa kanya. Sa pagpasok ng dalawa sa loob, nakita ni Ani ang isang bar na walang laman at tanging ilaw lamang ang naroon. Pasensya ka na, ito palang meron dito. Saan ni Dos?
Lumakad si Annie patungo sa bar counter at napangiti. Saka umupo sa upuan. Ang ganda ng lugar na to. Para siya nagre-represent ang pagkatao mo. Saan ni Annie? Yun nga ang gusto kong maramdaman ng tao. Bakit hindi mo i-pursue ang pangarap mo? Napangisi na lamang si Dos sa narinig. I don't think I can do that. Hindi ko na kayang isingit pang pagmamanage dito. Gusto mo bang i-give up ang kumpanya para sa pangarap mo? Natigilan si Dos at natulala. Alam mo, hindi ko kayang gawin yan, hindi ba? At wala akong lakas ng loob na sabihin yun sa aking pamilya. Mapait ang umiti si Annie, saka lumapit sa kinaroroonan ni Dos. Hinawakan niyang pisngi ng binata, saka diretso itong tinignan sa mata. Kung dito ka magiging masaya, sundin mo ang puso mo, Dos. Sa tingin mo ba magiging successful ka kung ang isang pangarap mo ay hindi mo nagawa? Pero Annie, mabait ang pamilya mo, Dos. Alam ko maiintindihan nila sa oras na sabihin mo sa kanila ang lahat. Mariing napalunok si Dos at tumingin sa paligid. Napangiti ang kanyang labi dahil sa pag-asa na binigay sa kanya ni Annie. Tutulungan mo ba ako na umabot ng pangarap ko? Tanong ni Dos sa kanya. Oo naman, kung tutulungan mo rin ako maabot ang pangarap ko. Sige, ano bang gusto mo? Ang makasama ka at magkaroon ng maayos na pamilya. Napangiti si Dos sa mga bagay na sinabi ni Annie at hindi mapigilan ng pamumula ng pisngi. Sira ka talaga. Halika nga dito. Kinikilig na sambit ang binata. Mahigpit na niyakap ni Dos si Annie saka hinagkan sa noo ang dalaga. I love you, Annie. Pangako, tutuparin natin na sabay ang mga pangarap natin. I love you too, Dos. Kinabukasan, maagang pumasok si Dos sa trabaho at dumating naman doon ang kaibigan niyan si Benji. Oh, ano namang ginagawa mo dito? Ikaw, alam mo minsan pahama ka eh. Kunot noong wika ni Dos sa kanyang kaibigan. Wala, nandito lang ako para mag-congratulate sa'yo. Para saan na naman? Kasi naging mas matured ka na. At saka nabalitaan ko, magkakaanak ka na raw. Alam mo ikaw, chismoso ka rin oh. Hindi naman, madalas lang talaga akong may nasasagap na chismis. Anyway, ang laki na ng pinagbago mo, Dos. Nagsimulang maging seryoso ang mukha ng kanyang kaibigan. Hindi na tayo bumabata, Benji. At saka isang babae lang naman ang nakapagpabago sa akin, hindi ba? Gumiti si Benji sa sinabi ng kaibigan. Tama ka. Sa dinami-rami ng babae mo, sa wakas tumino ka na rin. Good luck sa fatherhood, bro. Nakipagkamay ang kaibigan kay Dos at ngumiti ito sa kanya. Salamat, Benji. Matapos yun, umupo si Benji sa swivel chair na nasa harapan ng lamesa ng binata. Isang kahon naman ang kinuha ni Dos sa loob ng kanyang drawer. Sing-sing? Tanong ni Benji. Tumango naman si Dos sa kanya. Yup, I'm planning to propose to her. Good luck, bro. Masaya ako para sa'yo. Isang magandang ngiti ang sumilay sa magkaibigan. Muling tumingin si Dos sa singsing na hawak niya. Maging siya'y nasasabik sa mga bagay na mangyayari. Kinahapunan, sakay ng isang magarbong sasakyan. Nagtungo si Dos sa bahay ni Annie. Kasalukuyang wala doon ang dalaga dahil nakatira na ito sa mansyon. Tanging ang nanay na lang ni Annie at kanyang mga kapatid ang nasa bahay. Oh, anak, bilisan niyong kumain dyan at may pupuntahan pa tayo. Wala na muna ngayon ang ate niyo ha. Hayaan na muna natin siya at marami naman ang sinakripisyo ang ate niyo. Maya-maya lang, nagsimulang kumatok si Dos sa pinto. Dahilan upang mapalingon ang nanay ni Annie. Sir, anong ginagawa niyo dito? Natatarantang sambit ng nanay ni Annie. Agad dito nagpunas ng pawis dahil katatapos lang nitong magluto. May gusto lang po akong sabihin. Panimulang wika ni Dos. Ganun ba? Tuloy po kayo, sir. Pumasok sa loob ang binata. Saka lumibot ang mga mata sa paligid. Malikabok, masikip, at gawa sa kahoy at yero ang bahay na kanya nakikita. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya nakapasok sa ganitong bahay. Pagpasensyahan niyo na ho ang bahay namin, Sir Dos ha. Mula kasi nang mamatay ang tatay nila Annie, ako na lang naiwan at hindi ko na rin naasikaso na ipagawa tong bahay. Paliwanag ng nanay ni Annie. Nako, okay lang po. Presko nga ang bahay niyo eh. Kamot ulo naman tugon ng binata. Oo nga pala iho, bakit ka napabisita?
Opo. May gusto sana po akong sabihin. Kumunot ang noo ng nanay ni Annie. Ano yon? Tita, ano po kasi? Gusto kong pakasalan si Annie. Sandaling nagulat ang nanay ni Annie sa saad ng binata. Maging ang dalawang kapatid niya ay hindi na rin nakapagsalita. Ganun ba? Okay lang naman sa amin. Siguradong magiging masaya si Annie dahil mahal na mahal ka nun. Marahang hinawakan ng nanay ni Annie ang kamay ni Dos, saka ngumiti sa binata. Basta, ingatan mong anak ko ha. Huwag mo siya sasaktan at itrato mo siya na parang prinsesa. Alam ko kasing hindi ko naibigay sa kanyang ganong bagay. Pero sana, maibigay mo yun sa anak ko. Matagal na panahon kami sinuportahan si Annie. Sino ba naman ako para pigilan ng bagay na makapagpapasaya sa kanya, hindi ba? Ngumiti si Dos sa nanay ni Annie at hinawakan din pabalik ang kamay nito. Opo tita, pangako hindi ko siya sasaktan at itatrato ko siya na parang prinsesa. Also, gusto kong sabihin sa inyo na hindi ko rin pababayaan ng mga taong mahal niya. Hindi magiging masaya si Annie kung makikita niya nahihirapan ng pamilya niya, hindi po ba? Anong ibig mong sabihin? Binitiwan ni Dos ang kamay ng nanay ni Annie. Kumunot naman na noon ang babae nang may maramdaman sa kanyang palad. Sa pagbukas ng kanyang kamay, nagulat siya na makitang isang susi. Iyo, para saan ito? Ngumiti si Dos at nagsimula magsalita. Bumili ako ng bahay na malapit sa lugar na to. Sa ibaba ng bahay na yon may grocery o sari-sari store. Nandoon ang lahat ng kailangan nyo at konting kabuhayan. Sa oras na ikasal kami ni Annie, bibistahin namin kayo every weekend na. Halos maluha ang mga mata ng nanay ni Annie sa mga bagay na sinabi ni Dos. Lalo na nang tawagin siya nitong nanay. Iyo, hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Maraming salamat. Aalagaan ko tong binigay mo sa akin na blessing. Sunod-sunod na sambit ang nanay ni Annie, saka hindi napigilang yumakap sa binata. Samantala, ilang ulit na nagpaikot-ikot si Annie sa kanyang kama. Binawalan kasi siya ni Dos na lumabas ng bahay at magtrabaho. Buwisit talaga lalaking yun. Ano bang akala niya sa akin? Bakit niya ba ako kinukulong dito? Iritabling sambit ni Annie. Umupo siya at lumibot ang tingin sa paligid. Muli siya napabuntong hininga. Maya-maya lang, naisipan niya lumabas ng kwarto at doon nakita niya ang nanay ni Dos. Sige, maganda ko unisex ang kulay kasi hindi pa natin alam ang gender. Oo tama, yung maliit na kwarto lang para sa nursery. Sunod-sunod na wika ng nanay ni Dos na nagpakunot sa noo ni Annie. Sa paglingon ng babae, nakita niya si Annie sa hagdan. Oh, Annie iha, kanina ka pa ba riyan? Tanong nito sa kanya, saka binaba ang tawag sa telepono. Hindi naman po, kalalabas ko lang din. Tita, sino po yung kausap ko? Si Engineer Salve. Pinapaasikaso ko na kasi yung bahay niyo ni Dos. I make sure na malapit sa kumpanya ng mga Hamilton para hindi siya nalilate sa trabaho. Nakangiting sambit ang babae. Also, pinapaayos ko na rin ang magiging kwarto ng baby niyo. Salamat po, tita. Nako, iha, wag mo na akong tawagin tita. Tawagin mo na akong mommy simula ngayon, ha? Total para na rin naman kitang anak. Opo, mommy. Naiilang na sambit ni Annie na nagpangiti sa kanyang labi. Maya-maya lang, naramdaman ni Annie ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Agad siya napangiti na makita ang pangalan ni Dos. Sandali lang tumatawag si Dos. Pagpapaalam ng dalaga, saka lumakad palayo. Hello? Hello, Annie. Pwede mo ba akong sunduin dito? Ha? Saan? At saka wala ka bang kasamang driver? Wala eh. Malapit na rin maggabi. Basta puntahan mo ako dito. Naalala mo ba yung restaurant na pinuntahan natin dati? Nandun ako. Bye. Dos, sandali! Dos! Agad na binaba ni Dos ang tawag at hindi na muling nakapagtanong pa si Annie. Napailing na lang ang dalaga dahil sa bagong pakulo ng kanyang nobyo. Tignan mo yung lalaking yun. Sabi niya huwag akong lalabas ng bahay tapos ngayon papupuntahin niya ako sa lugar na yun ng mag-isa. Ang lakas din talaga ng topak niya. Sunod-sunod na pagrereklamo ni Annie. Napabuntong hininga na lang ang dalaga at muling humarap sa nanay ni Dos. Ma, aalis lang po muna ako. Pinapasunod ako ni Dos sa isang restaurant. Pagpapaalam ni Annie. Oh my gosh, gagawin na kaya niya? Kumunot ang noon ng dalaga sa sinabi ng babae. Po?
Wala iha. Sige, mag-iingat ka ha. Kibit balikat na lang si Annie na lumabas ng mansyon, saka nagpahatid sa driver patungo sa restaurant na pinuntahan nila dati. Ngunit pagdating niya sa lugar, nagsimula ng kumalat ang dilim at ang lahat ng ilaw ay nakapatay. Sigurado ba si Dos na dito niya ako pinapapunta? Parang sarado kasi. Wika ni Annie habang sumisilip sa bawat sulok ng glass wall ng restaurant. Maya-maya lang, unti-unting bumukas ang pinto na wala namang tao. Gosh, parang napanood ko na to sa mga horror movie ah. Mariing lumunok si Annie. Wala ni siyang balak pumasok sa loob, ngunit may kung ano ang nagsasabi sa kanyang pumasok. Lumakad siya papasok at maya-maya lang, lalo siyang kinabahan nang malakas sa sumara ang pintuan. Ay anak ng kalabaw! Dos, nasaan ka ba? Sigaw niya sa loob. Hanggang sa maya-maya lang, nagsimulang bumukas ang ilaw at nagbigay liwanag sa isang pathway patungo sa likod ng restaurant. Naroon ang overlooking kung saan siya sinama noon ni Dos. Kahit may kaba sa dibdib, pumunta si Annie sa likod at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita nagliliparang alitap-tap sa paligid, dahilan upang mapangiti siya. Wow! Napakaganda! Hindi na malaya ni Annie na sa kanyang paglalakad. Nasa gitna na pala siya ng isang Bermuda grass. Sa paligid nito ay nakalatag ang hugis puso na fairy lights na biglang lumiwanag nang mapunta siya sa gitna. Ano nangyayari? Hindi makapaniwalang sambit ni Annie. Hindi kalayuan. Natanaw niya si Dos na naglalakad patungo sa kanyang kinaroroonan. Dos? Surprise. Nakasuot ng suit ang binata at guwapong-guwapo sa bagong gupit niyang buhok. Anong nangyayari? Naguguluhan tanong pa rin ni Annie. Sa pagpasok ni Dos sa loob ng hugis pusong fairy lights, isang matamis na ngiti ang kanyang ginawa. Wala ka pa rin bang ideya sa mga nangyayari? Tanong ni Dos. Maya-maya lang, nanlaki ang mga mata ni Annie nang magsimulan lumuhod si Dos sa kanyang harapan. Halos maluha siya nang kunin ng binata ang maliit na kahon sa loob ng bulsa nito. Look up in the sky, Annie. Utos si Dos sa kanya na siya namang ginawa niya. Napangiti si Annie nang makita ang umiilaw na drone na tila sumasayaw sa langit, hanggang sa nag-form ito ng salitang, Will you marry me sa himpapawid? Tulad ng sinasabi ng mga bituin sa langit. Annie, will you marry me? This time, panghabang buhay na. Nagsimulan lumuha si Annie at nabalot ng labis sa kaligayahan ang kanyang puso. Yes, I will marry you. Tugon ng dalaga. Nang marinig ni Dos ang bagay na ito, hindi niya napigilan ng hindi lumuha. Matapos ilagay ni Dos ang singsing sa daliri ng dalaga, tumayo siya at niyakap na mahigpit si Annie. I love you, Annie. Ikaw lang at magpakailanman. I love you too, Dos. Naglapat ang mga labi ng dalawa at sa ilalim ng maliwanag na buwan, isang mainit na halik ang kanilang pinagsaluhan. Kinabukasan, nagising si Annie na wala na sa kanyang tabi si Dos. Lumabas siya ng kwarto at nakita niya ang binata na kausap ng kanyang ina. So ayun na nga, Dos. Naisip ko na ilagay na lang dito magiging bahay niyo para malapit sa kumpanya. Ilang minuto lang na, nandun ka na. Also, anytime pwedeng makabisita si Annie. Also, kapag nag-branch out na ang kumpanya, mas madali lang ang biyahe mo dahil malapit lang din ito sa expressway. What do you think? Sunod-sunod na sambit ang nanay ni Dos. Hindi kalayuan, nakatingin si Annie sa binata at nakaramdam siya ng awa dito. Alam niyang iba talagang sinisigaw ng puso ni Dos. Isang buntong hininga ang ginawa ni Annie at lumakad palapit sa dalawa. Dahilan upang mapatingin ang mga ito. Ma, pwede po ba namin kayo makausap? Matapang na sambit ni Annie. Oo naman iha, tungkol saan ba? Tumingin si Annie kay Dos at pinandilata naman siya ng binata. Sabihin mo na kasi, hindi ka matatahimik hanggat wala kang gagawin. Pagtulak ni Annie sa kanyang fiancé. Bakit? May problema ba? Kunot noong tanong ng nanay ni Dos. Ma, tinanong niyo na po ba si Dos kung gusto niya pa rin mag-manage ng kumpanya? Alam niyo po ba mga bagay na gusto niya?
Mariing napalunok si Dos saka sinusubukang pigilan ng fiancé. Ani, Dos. Hinawakan ng dalaga ang kamay ni Dos saka ngumiti sa kanya. Just tell it to her. Hindi naman kalabisan kung malalaman niya mga gusto mo, hindi ba? Besides, mami mo siya. Isang buntong hininga ang ginawa ni Dos saka humarap sa kanyang ina. Mama, may gusto po kasi akong sabihin. Kumunot ang noon ng babae, ngunit handa itong makinig sa sasabihin ng kanyang anak. Gusto ko po kasing magtayo ng sarili kong business. Isang negosyo na malayo sa ginagawa ko ngayon. Panimulang wika ni Dos. Alam ko pong iniwan tayo ni Kuya Uno at tumira sa malayo upang mamuhay sa bukid. Alam ko rin pong sa akin niya binili ng kumpanya pero kasi hindi na po ako masaya. Napayuko na lang si Dos sa mga bagay na kanyang pinagtapat. Alam niya sa sarili na sa pangalawang pagkakataon, baka ma-disappoint naman ang kanyang mga magulang. Lumapit ang mami ni Dos sa kanya saka hinawakan siya sa balikat. Anak, I'm so proud of you kasi matapang mong sinabi sa akin ang lahat. It's okay. Naiintindihan ko naman at alam ko maiintindihan din ito ng daddy mo. Mami, talaga po? Oo naman anak. Matagal ko nang alaman tungkol sa bar na gusto mong itayo at ikaw lang naman ang hinihintay ko magsabi sa akin. Salamat ma. Mahigpit na niyakap ni Dos ang kanyang ina. Halos maluha naman sa saya si Annie habang pinagmamasdan ang dalawa. Maya-maya lang, tumingin sa kanya si Dos at niyakap siya ng binata. Thank you, Annie. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako magkakaroon ng lakas ng loob na sabihin kay mami ang lahat. Sa ati Dos sa dalaga. You're always welcome, Dos. Sa paglipas ng araw, unti-unting natupad ni Dos ang pangarap niya. Nasimulan na niya ang bar na binili niya at naging maayos ang lahat. Sakto naman tapos na rin sa pag-aaral ang bunso nilang kapatid na si Tres at ito nang hahawak sa kumpanya sa oras na ikasal siya. Masaya ka ba? Tanong ni Annie kay Dos na ngayon ay nakaupo sa may bar counter. Grand opening ng bar ng binata at hindi nito mapigil ang excitement. Oo, sobrang saya ko na medyo kinakabahan. Kaya mo yan. Kinaya mo nga mag-manage ng malaking kumpanya eh. Humarap si Dos kay Annie at hinawakan ng kamay ng dalaga. Malamig ang kamay nito at nanginginig. What do you think? Magugustuhan kaya ng mga tao? Nilapat ni Annie ang kanyang labi sa labi ni Dos. Nanlaki naman ang mata ng binata dahil sa kanyang ginawa. Don't worry, magiging maayos ang lahat. Pagpapakalma ni Annie sa kanya. Ngumiti si Dos. Kahit papaano, sa halik na yon ay nawala ang kaba na nararamdaman niya. Nagsimula ang grand opening ng bar ni Dos. Naging maayos ang lahat at nakasuporta sa kanya. Dumating din ang mga kapatid niyang sina Uno at Tres upang suportahan siya. Mabilis sa lumipas ang ilang buwan at maayos sa pinanganak ni Annie ang isang batang lalaki. Nagpa siya kasi ang dalawa na ikakasali siya sa oras na mga anak na si Annie. Sa kabilang banda, naging maayos ang pagpapatakbo ng nanay ni Annie sa negosyong binigay ni Dos sa kanila. Doon na rin sila kumukuha ng pampaaral ng dalawang kapatid ni Annie. I now pronounce you husband and wife. Nagsimulang maghiyawan ng mga tao nang marinig ang mga salitang ito. Sa harap ng altar, naroon sina Annie at Dos na nagbibigay ng pangako sa isa't isa. I love you, Annie. Salamat sa lahat. Sambit ni Dos sa kanyang asawa. I love you too, Dos. Ikaw lang magpakailanman. Unti-unting lumapit ang mukha ni Dos sa kanyang asawa hanggang sa tuluyan na nilang pinagsaluhan ang mainit na halik. Hindi alintana ang hiyawan ng mga tao sa paligid. Sa huli, magkasamang tinupad din na Annie at Dos ang kani-kanilang pangarap. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!